Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Gian Asursinival from Tan Amototo. At ngayon aking itatalakay ang sociocultural from the topic globalization. So, ano nga ba ang sociocultural? So, sociocultural ang sociocultural ay tumutukoy sa pinagsamang aspekto ng lipunan at kultura. So, from the word socio po is ito po yung pamamaraan at tumutukoy din po ito sa pamamaraan na kung paano po nakikipagsalimuha at bumubuo ng samahan ang mga tao sa isang lipunan at kung paano rin po sila bumubuo ng lipunan. So, ng, ng lipunan at pamamayan. So, sa kultural naman po ito ay tumutukoy naman sa mga tradisyon, paniniwala, kaugalian, wika, at sining at iba pang aspekto ng pamumuhay ng tao. So tulad na lang po tayo sa atin, meron po tayong unique way kung paano tayo mamuhay every single day at pang-araw-araw kung paano tayo namumuhay throughout the day. So pwede po nating i-share ang ating mga gawi sa ibang tao o sa mga ibang kultura. So mga halimbawa po na aking naisalaysa is ang wika at komunikasyon. Dahil po dito sa paggamit ng sariling wika o dialekto sa pakikipag-ugnayan. So, binabahagi po natin ang ating sariling wika sa ibang tao. Kung lang po, ang mga Ilocano is binahagi nila ang kanilang wika at komunikasyon sa mga Tagalog. So, yun po ang pwedeng maging halimbawa. So, sa ikalawa naman po is ang relihiyon at paniniwala sa pananampalataya naman po is pwede pong ma-share ng mga Islam ang kanilang way ng pananampalataya, paano sila kumain, paano sila mag-pray sa kanilang Diyos-Diyosan at kahit ano pang mga mga iba't ibang pamamaraan po nila kung paano po umiikot ang kanilang relihiyon. So pwede po nilang ibahagi yun sa mga Kristiyano. Ang Kristiyano naman din po is pwede rin nilang ibahagi ang kanilang pamamaraan at kung paano umiikot ang kanilang relihiyon. So ang pangatlo naman po is ang kaugalian at tradisyon. Pista, kasalan, pamamanhikan at iba pang kaugaliang Pilipino. So, ang mga kaugalian po natin is pwede din po natin i-share ang mga kaugalian natin sa mga kalapit na bansa, katulad na lang po ng Japan, Indonesia, Taiwan, China. So, pwede rin po natin ibahagi ang ating mga kaugalian sa kanila in order for them to understand us or para rin po sa kanila is at para rin po na wala pong mga misunderstanding at wala pong mga judgments. So ang kahalagahan po ng sociocultural ay nagbibigay po ng pagkakakilanlan sa isang bansa o pamamayan. So kunwari na lang po so for example na lang po is ang pagkakakilanlan po natin sa mga Kristiyano is righteous at faithful dahil po sa kanilang constant praying every single week at sila ay nagko-convince ng mga ibang tao na sumali sa kanilang relihiyon dahil sa kanilang paniniwala at para rin po sa kanilang para po makapagtulong sila sa mga ibang tao dahil sa Diyos ay makapangyarihan. At ang isa pa namang kahalagahan nito ay napapanatili ang pagkakaisa ng pagpapalaganap at pagpapahalaga. So, same po sa Kristyanismo is nagpapalaganap po sila ng kanilang relihiyon para po dahil po sa kanilang pagpapahalaga at gusto rin po nilang i-share ang kanilang pagpapahalaga sa mga ibang tao. So ang last naman po is nagiging batayan ng pag-unlad ng lipunan dahil nakakaepekto ito sa edukasyon, pamahalaan at ekonomiya.
So yun lamang po, salamat.